Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1061. Nakatagong kasanayan. Nang makita ng mga disipulo mula sa Burning Flame Valley sa walang laman na lupa si Xiaoyan na pinupunasan ang bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, patuloy na tumayo ng tuwid na parang sibat, at naglalabas ng matalim na aura habang ginagawa niya iyon, lahat sila ay natahimik. Wala sa kanila ang umasa na titiisin ni Xiaoyan ang matinding pag-atake ni Wu Chen. 5 palitan na ang lumipas. Sa hagdan, bumantong hininga si Tang Xin habang dahan-dahan siyang nagpahayag. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay naglalaman din ng bahagyang pagkagulat nang tumingin sila kay Xiaoyan. Ang pagiging makatagal ni Xiaoyan ng 5 palitan sa mga kamay ni Wu Chen nang hindi nahuhulog ay nagdulot sa kanya ng kaunting sorpresa. Pagkatapos ng lahat, lubos niyang naiintindihan si Wu Chen. Ang isang 8-star Daozang ay talagang itinuturing na isang nangungunang dalubhasa sa buong rehiyon ng Central Plains. Si Tang Woer sa gilid ay marahan ding tumango. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kakaibang kislap habang nakatitig kay Xiaoyan. Ang binatang ito, nakapareho niya ng edad, ay tila laging nagugulat sa iba. Ang katawan ni Wu Chen ay dahan-dahan ding inanod pababa mula sa langit. Ang kanyang paa ay marahas na humakbang sa lupa habang ang isang maringal na puwersa ay lumabas. Kaagad, ang matigas na sahig na bato sa ilalim ng kanyang paa ay nabasag sa isang kumpol ng pulbos. Matapos marahan na iwinagayway ang kanyang manggas, pinaikit ni Wu Chen ang kanyang mga mata, at tumingin siya kay Xiaoyan sa di kalayuan. Nagkomento siya sa mahinang boses. Ito ay hindi isang masamang Dao skill, at ito ay napakalakas. Gayunpaman, ang agwat sa pagitan ng aming mga lakas ay masyadong malaki. Malamang na kahit ako ay hindi maglalakas loob na madaling makatanggap ng strike na ito. Ang puso ni Xiaoyan ay nagpakawala ng malamig na tawa sa harap ng mga salita ni Wu Chen. Mas naging siksik ang pagiging solemne ng mukha niya. Hindi alintana kung gaano niya kayo si Wu Chen, siya ay isang 8-star Daozang. Kung hindi siya seryosong banta ni Xiaoyan, malamang na mahihirapan siyang magtiis para sa 10 palitan. Bukod dito, hindi niya nagamit ang Skyfire 3 Mysterious Change sa lugar na ito. Kung hindi, ito ay maaaring maging isang bagay na magagamit ni Wu Chen at ng iba pa laban sa kanya. Sa oras na iyon, malamang na ang anumang sinabi niya ay walang silbi. Ang sky-shattering stone steps ng matandang ito ay may napakalakas na puwersa ng pagsabog. Gayunpaman, sa kabutihang palad ay hindi ito kasing liksi ng 3,000 lightning movement. May 5 palitan pa, mukhang kailangan kong gawin lahat. Naging mas solemne ang ekspresyon ni Xiaoyan. Isang maringal, jade green na Daoqi ang pumuno sa kanyang buong katawan. Ang Daoqi na ito ay parang apoy habang bumabalot sa kanya. Ang sunod-sunod na alon ng siksik na init ay paulit-ulit na ibinubuga mula sa Daoqi. Gayunpaman, kung taglay mo lamang ang mga kasanayang ito, malamang na hindi mo matitiis ang natitirang 5 palitan. Ngumiti si Wu Chen. Isang masiglang ekspresyon, na mahirap itago, ay naruroon sa kanyang mga mata. Ikinuyong niya ang magkabilang kamay at may apoy na liwanag ang bumungad dito. Ang kanyang warhammer na parang malalaking kamay ay nakakuyom at ang nakapalibot na espasyo ay nakabuo ng bahagyang pagbaluktot. Kakarinig pa lang ng boses ni Wu Chen nang ang kanyang mga paa ay muling humakbang pasulong. Nagkawatak-watak ang batong sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang katawan ay naglabas ng swoosh sound at isang malalim na sonic boom. Sa isang kisap mata, lumitaw siya sa harap ni Xiaoyan, na 100 metro ang layo. Ang pulang figure ay kumislap sa loob ng maitim na mga mata ni Xiaoyan. Bahagyang nagbago ang kanyang mukha, at ginamit sa reflex ang 3,000 lightning movement. Ang kanyang katawan ay nagmamadali ring umatras ng ilang hakbang sa proseso. Rip! Isang pulang figure ang biglang dumating nang si Xiaoyan ay umaatres. Ang figure ay humawak sa damit ni Xiaoyan habang ang isang nagninangas na pulang kinang ay damaloy. Napunit ang kanyang damit at naging sanhi ng isang bakas ng dugo na lumitaw. Mabilis na bumalik ang katawan ni Xiaoyan. Ang kanyang ekspresyon ay kasing lalim ng tubig habang sinulyapan niya ang hubad na kamay ni Wu Chen. Mayroong 5 matangkad na pulang bakas ng dugo doon.
Kakalabas lang ng 5 galos ng dugo ay natatakpan ito ng isang seared black color. Maliwanag, si Xiaoyan ay nasugatan ng pure yang cotton hand ni Wu Chen. Hindi masama ang iyong reflexes. Gayunpaman, hindi ka na magiging maswerte sa susunod. Random na itinapon ni Wu Chen ang pira-pirasong tela. Sinulyapan niya si Xiaoyan, na mabilis na umatras, at tumawa. Medyo madilim ang ekspresyon ni Xiaoyan. Talagang napakalaki ng agwat sa pagitan ng isang 8-star Daozang at isang 1-star Daozang. Kung hindi siya umasa sa epekto ng 3,000 lightning movement, malamang na nasugatan na si Xiaoyan ni Wu Chen. Gayunpaman, ito ay mas mahusay kung ihahambing sa sitwasyon na makatakas lamang para sa kanyang buhay noong nakilala niya si Fei Tian noon. Kahit papaano, nakaganti pa rin si Xiaoyan kahit na medyo miserable siya. Kung magpapatuloy ito, malamang na talagang mahihirapan akong magtiis ng hindi ginagamit ang Angry Buddha Lotus Flame. Isang kislap ang mabilis na sumilay sa mga mata ni Xiaoyan habang ang kanyang katawan ay mabilis na umatras. Sa pagkakataong ito, ganap kong wawakasan ito. Ang mga mata ni Wu Chen ay kalmadong pinagmamasdan si Xiaoyan habang siya ay mabilis na umatras. Muling itinaas ang paa ni Wu Chen bago ito biglang bumaba. Ang mabilis na pag-urong ng anyo ni Xiaoyan ay biglang huminto ng kalapag lang ng paa ni Wu Chen. Marahas ding umapak ang paa niya sa lupa. Ang malakas na lakas ay nabasag ang matigas na sahig na bato upang maging pulbos. Ikinaway niya ang kanyang manggas at ang pulbos ay naging alikabok habang nagkakalat ito, na naging sanhi ng labis na pagkalabo ng paningin. Ang alikabok na nagkalat ay hindi naging sanhi ng paghinto ni Wu Chen. Malamig siyang nagpakawala ng isang simpleng trick na tawa bago nagpakawala ng lagaslas ang kanyang katawan nang sumugod ito. Ang figure ni Wu Chen ay nagmamadaling sumulong at akmang sisabog na sa tumatagos na alikabok nang may lumabas na figure mula sa loob nito. Pagkatapos nito, isang silver glow ang kumikislap at nagmamadali itong tumakas. Gusto mong tumakas? Bagamat napakabilis ng figure na iyon, agad pa rin itong natuklasan ni Wu Chen. Matapos ang ilang sandali ng pagkagulat, isang malamig na tawa ang pinakawalan. Ang katawan ni Wu Chen ay biglang lumingon at lumitaw sa harap ng figure sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos nito, ang malaking kamay na naglalaman ng nagniningas na liwanag ay marahas na hamampos sa likod ni Xiaoyan. Ang palad na ito ay mariing nakahampas sa figure. Ang malawak at malakas na puwersa nito ang nagpalipad kay Xiaoyan. Kaagad, nahulog ang figurang iyon sa lupa 100 metro ang layo sa gitna ng maraming sigaw ng pagkagulat. Naghiwa-hiwalay ang matigas na lupa at lumitaw ang maraming bitek na makapal sa braso. Medyo marami sa Burning Flame Valley Elders ang nagkaroon ng bahagyang pagbabago sa kanilang mga ekspresyon habang sila ay nakatayo sa hagdan. Tinakpan ni Tang Woer ang kanyang maliit na bibig. Hindi niya inaasahan na ipapakita ni Xiaoyan ang napakalaking pambungad kay Wu Chen. Ang katawan ni Xiaoyan, na nakalapag sa lupa, ay pasuray-suray. Gayunpaman, sumimangot lang si Wu Chen. Gumalaw ang kanyang katawan at tumabi sa kanya. Pagkatapos nito, hinawakan niya ang leeg ni Xiaoyan at dahan-daang itinaas. Kaagad, isang mahinang boses ang lumabas. Aminin mo ang iyong pagkatalo. Kung gusto ka ng matandang ito na patayin ka, nawalan ka na ng buhay. Dama pa ang mga paa ni Xiaoyan sa lupa matapos hawakan ni Wu Chen ang kanyang leeg. Ang kanyang maputlang puting mukha, gayunpaman, ay nagpakita ng kakaibang ngiti nang sabihin niya sa paos na boses. Siyam na palitan. Nagulat si Wu Chen nang marinig niya ang mga salitang ito mula kay Xiaoyan. Bago pa siya makarecover, si Xiaoyan, na nakahawak sa leeg niya, ay agad na nagpakawala ng putok at sumabog. Pagkatapos noon, bigla siyang nawala. Dahil sa biglaang eksena, nataranta ang karamihan sa mga naruroon. Maging si Wu Chen, na kasama, ay nagulat saglit. Pagkatapos nito, bigla siyang nag-react sa sitwasyon. Agad na dama po ang kanyang mga mata sa lugar na natatakpan ng alikabok. Sa sandaling ito, ang alikabok ay unti-unting nagiging manipis. Isang malabong figure ang dahan-daang lumabas dito. Agad na lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat ang pamilyar na mukha na iyon na may ngiti. Spiritual Avatar. Ang ekspresyon ni Wu Chen ay unti-unting naging malungkot.
Ilang sandali pa, sa wakas ay naglabas siya ng dalawang salita mula sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Hindi sinasadyang ngumiti si Xiaoyan nang makita niya ang malungkot na mukha ni Wu Chen. Ang matandang ito ay niloko niya. Nahuli ng matandang iyon ang spiritual avatar at napakasaya niyang talunin ito. Dahan-daang tumanggaw si Tang Xin sa hagdan. May kung anong paghanga ang kanyang mga mata. Nagamit ni Xiaoyan ang taktikang ito para ilihis si Wu Chen. Kung medyo mas malakas ang spiritual avatar na iyon, malamang na nagawa ni Xiaoyan na magulo ang 10 palitan na ito. Nakahinga rin ng maluwag si Tang Woer sa gilid. Agad niyang pinulupot ang kanyang bibig at tumawa. Itong Xiaoyan ay talagang tuso. Nakatingin si Wu Chen sa nakangiting si Xiaoyan na may malungkot na ekspresyon sa loob ng larangan ng digmaan. Ilang sandali pa, huminga siya ng malalim at sinabing, ang matandang ito ay talagang minamaliit ka. Gayunpaman, hindi mo kailangang maging masaya. Mayroon pa ring huling palitan. Sa pagkakataong ito, ang matandang ito ay tiyak na hindi magpipigil. Isang walang awa na ekspresyon ang bumungad sa mga mata ni Wu Chen nang tumunog ang kanyang mga salita. Maliwanag, nawalan siya ng malaking halaga dahil malapit na siyang matalo ng mga kamay ni Xiaoyan sa pagkakataong ito. Ang matingkad na pulang liwanag ay parang apoy sa sandaling ito habang paulit-ulit itong umaagos palabas sa katawan ni Wu Chen. Sa huli, maging ang kanyang puting buhok ay naging maapoy pulang kulay. Pagtingin niya sa malayo, siya ay parang isang Diyos ng apoy na bumababa. Napuno siya ng nakakatakot na lakas. Ang mga ekspresyon ni Tang Xin at ng iba pa sa hagdan ay bahagyang nagbago nang makita nila ang aura na ito. Lahat sila ay batid na ang oras na ito ay magiging simula ng isang seryosong away. Gayunpaman, ito ay talagang isang kaunting hakbang ng isang maton na gumamit ng napakalakas na Dao skill laban sa isang tao mula sa nakababatang henerasyon. Ang matandang ito ay talagang nagiging walang hiya sa mga araw na ito. Dahan-daang sabi ni Tang Xin. Ang galit sa kanyang boses ay isang bagay na alam ng lahat ng naruroon. Itong Valley Chief ng Burning Flame Valley ay talagang galit na galit sa pagkakataong ito. Ibinuka ng pangalawang elder sa gilid ang kanyang bibig, ngunit naisara lamang ito muli sa harap ng nakakatakot na presyon na kumalat sa paligid ng Tang Xin. Hindi rin niya inaasahan na si Wu Chen ay pipilitin ni Xiaoyan na kumilos ng ganito. Hindi naramdaman ni Wu Chen ang galit ni Tang Xin. Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay napuno ng galit. Nakaranas siya ng pagkatalo sa mga kamay ni Xiaoyan sa kabila ng kanyang lakas. Ito ay isang bagay na nahirapan siyang tanggapin. Bukod dito, nangyari ito sa harap ng napakaraming tao. Ang nakapalibot na natural na enerhiya sa paligid ni Wu Chen ay naging ligaw, marahas sa ilalim ng impluwensya ng kanyang Mar-Ingel, makapangyarihang apoy na si Dao Qi. Ilang sandali pa, maraming bitek na kasing laki ng braso ang nagsimulang kumalat sa ilalim ng kanyang mga paa sa lahat ng direksyon kung saan ang kanyang mga paa ang sentro. Maya-maya pa ay biglang damiin ang kanyang mga daliri sa paa. Bang! Isang malakas at malinaw na tunog ang lumitaw. Ang katawan ni Wu Chen ay nag-transform sa isang nagninangas na liwanag na bumaril sa paraang parang kidlat. Sa loob ng isang hininga, lumitaw siya sa itaas ng ulo ni Xiaoyan. Ang kanyang matandang mukha ay malabo na may mabangis na ekspresyon. Dominating Fire Demon Palm. Ang napakalaking kamay ay natatakpan ng isang nakasisilaw na pulang glow. Pagkatapos nito, sinamahan pa ito ng nakakatakot na momentum habang galit na hamampes ito kay Xiaoyan sa ibaba. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Napatingin siya sa maapoy na pulang kulay na bomb alot sa kanyang mga mata. Isang malamig na ngiti din ang unti-unting sumilay sa kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang kamay at nahulog ang kanyang manggas. Pagkatapos nito, isang magandang, 3 kulay na Fire Lotus ang lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Tang Xin sa sandaling lumitaw ang 3 kulay na Fire Lotus. Battle Through the Heavens. Kabanata 1062. Tagumpay. Ang 3 kulay na Fire Lotus ay umiikot sa palad ni Xiaoyan. Sa bawat oras na ito ay umiikot, ang nakapalibot na espasyo ay bubuo ng maraming maitim na spatial na linya na nagdulot ng lamig sa puso ng isang tao. Ang hitsura ng lotus ng apoy ay nagbigay daan sa lahat na malinaw na madama ang natural na enerhiya na biglang naging mabangis at hindi napigilan.
Bukod dito, ang temperatura ay mabilis ding tumaas. Ang hindi pangkaraniwang pangyayaring ito ay nagresulta sa pagbabago ng mga ekspresyon ng lahat. Maging si Tangzin ay nagpakita ng gulat na ekspresyon sa kanyang mga mata. Ang kakaibang three-colored fire lotus na iyon ay tila nagtatago ng isang nakakatakot na mapangwasak na kapangyarihan. Bukod dito, ang ganitong uri ng lakas ay isang bagay na medyo pamilyar sa kanya. Ito ang lakas ng Heavenly Flame. Nanliit ang mga mata ni Tangzin habang nag-iisip sa loob ng kanyang puso. Kabilang sa mga nakaranas ng pagbabago sa kanilang mga ekspresyon dahil sa hitsura ng Fire Lotus ay kasama ang taong sangkot sa labanan, si Wu Chen. Dahil sa kanyang pagiging malapit, siya ang may pinakamalalim na pag-unawa sa mapanirang lakas na nasa loob ng apoy na lotus. Sa harap ng katangi-tanging, tatlong kulay na Fire Lotus, ang ikatlong elder ng Burning Flame Valley ay sa wakas ay nagsiwalat ng hitsura ng hindi makapaniwala sa unang pagkakataon. Hindi niya akalain na si Xiaoyan, isang one-star na si Dao Zhang, ay may lalabas ang nakakatakot na lakas na ito, kahit na siya ay natatakot, kahit na nabalian ang kanyang ulo sa proseso. Paano ito posible? Isang kinang-ang mabilis na sumilay sa mga mata ni Wu Chen. Ilang saglit pa, bigla siyang nanggigigil at bumungad sa kanyang mga mata ang walang awa na ekspresyon. Kahit na ang Fire Lotus ni Xiaoyan ay nakakatakot, ang kanyang dominating Fire Demon Palm ay hindi rin karaniwan. Walang nakakaalam kung sino ang matatalo sa kamay ng kabilang partido. Si Wu Chen, ang matandang demonyong ito, na naranasan na sa katandaan, ay hindi lamang nayanig ng apoy na lotus ngunit sa halip ay bumuo ng mas malaking layunin sa pakikipaglaban sa sandaling ito. Ito ay dahil malinaw na naiintindihan niya na maaari pa rin siyang manalo kung siya ay sumulong, ngunit kung siya ay mag-withdraw, siya ay tiyak na matatalo. Hindi alintana kung ang 10 palitan ay umabot na, ang anumang kapabayaan sa kanyang bahagi ay magreresulta sa kanyang pagiging lubhang miserable dahil sa maganda, tatlong kulay na Fire Lotus na ito. Ang kalupitan sa mga mata ni Wu Chen ay naging mas matindi habang ang kaisipang ito ay kumikislap sa kanyang puso. Ang maringal na Dao Qi sa kanyang katawan ay humajejek habang ang pulang kinang ay sumisikat sa kanyang napakalaking kamay. May malabong misteryosong fire red seal na malabong naruroon sa kanyang palad. Isang nakakasilaw na liwanag ang naging dahilan ng mabilis na pagpikit ng mga tao sa paligid niya. Dominating Fire Demon Palm, Fire Demon Encasing World. Lumakas ang aura sa loob ng katawan ni Wu Chen kasabay ng malakas na sigaw. Ang kanyang kamay ay namamaga na parang kidlat. Sa isang iglap, bumukol ito hanggang 10 talampakan ang laki. Pagtingin niya sa malayo, siya ay parang isang lampara na nagbubuga ng malakas na liwanag. Matapos tumunog ang sigaw na ito, namamaga rin ang misteryosong pulang selyo sa palad ni Wu Chen. Ang ligaw, marahas na enerhiya na nilalaman nito ay tumaas din. Ginamit ng Third Elder ang pinakamalakas na Fire Demon Seal sa Dominating Fire Demon Palm. Maraming nagulat na sigaw ang umalangaw mula sa bakanteng lupa habang nakatingin sila sa kamay ni Wu Chen, na namamaga. Walang inaasahan na ang pagsubok na ito, natatagal lamang ng 10 palitan, ay haantong sa buhay at kamatayang ito. Malinaw na alam nilang lahat na nagamit na ng kasalukuyang Wu Chen ang lahat ng lakas ng kanyang 8-star Dao Zhang. Bukod dito, ang pangunahing tao na naging sanhi nito ay isang kabataang 1-star Dao Zhang. Ang eksenang ito ay nagdulot ng katuwatawa sa maraming tao. Ang agwat sa pagitan ng 1-star at 8-star Dao Zhang ay hindi isang bagay na masusukat ng ordinaryong bagay. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan habang ang nagninangas na pulang liwanag ay tumataas sa itaas ng kanyang ulo. Talagang ayaw niya kay Wu Chen. Mukhang talagang intensyon niya na huwag siyang bigyan ng anumang pagkakataon sa 10 exchange test na ito. Kahit na kailangan niyang gamitin ang halos lahat ng kanyang lakas sa huling pagkakataong ito, hindi pa rin nagpakita si Wu Chen ng anumang senyales ng pag-aalinlangan. Ang lahat ng ito ay upang pigilan si Xiaoyan na matagumpay na makuha ang Skyfire 3 Mysterious Change. Ang mga pag-atake ni Wu Chen ay napakabigat sa panahon ng dalawang pagpapalitang ito. Kung walang kakayahan si Xiaoyan, malamang na hindi magiging maganda ang kanyang kapalaran. Ito ang pinakahuling dahilan kung bakit pinatigas ni Xiaoyan ang kanyang puso at ginamit ang tatlong kulay na Fire Lotus.
Dahil hindi mo nais na payagan akong magkaroon ng isang madaling oras, gagawin kitang bayaran ang presyo para dito. Isang masamang ekspresyon ang bumungad sa madilim na itim na mga mata ni Xiaoyan. Ang kanyang mga kamay ay biglang ikan-away at ang tatlong kulay, Kat-Anji tanging lotus ng apoy ay biglang bumaril. Nagpakawala ng galit na galit si Wu Chen sa sandaling pumutok ang apoy na lotus. Dominating Fire Demon Seal. Katatapos lang ng dagandong nang biglang sumilaw ang misteryosong apoy pulang selyo. Ang simbolo ay nahulog mula sa kamay ni Wu Chen sa sandaling iyon bago nag-transform sa isang nakakagulat na glow. Pati ang kalawakan ay yumanig dahil sa nakakatakot na lakas nito habang nagmamadaling bumaba sa parang kidlat. Ang glow at ang tatlong kulay na lotus ay lumutang ng magkalapit. Sa isang iglap, nagbanggaan ang dalawa sa pagitan ni Wu Chen at Xiaoyan na parang mga meteorite. Naglalaman sila ng isang nakakatakot na lakas sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga titig. Natahimik ang buong lugar nang magbanggaan ang dalawa. Ang hindi mabilang na mga ekspresyon sa mukha ng lahat ay tila tumahimik sa sandaling ito. Bang! Ang ganitong uri ng hindi pangkaraniwang katahimikan ay tumagal lamang ng ilang sandali. Pagkatapos nito, isang energy storm na nagpasindek kahit isang elite na Daozang ay agad na bumangon sa lugar kung saan nagkabanggaan ang dalawa. Grog. Kakalabas lang ng energy storm nang ang mabilis na umiikot na energy tail ay marahas na umindayog sa katawan ni Xiaoyan at Wu Chen. Kaagad, tila nakatanggap ng isang malakas na suntok ang dalawa nang magluwa sila ng isang subo ng sariwang dugo. Ang kanilang mga katawan ay parang mga saranggolan na may putol na tali habang lumilipad sila pabalik. Lumapag sila ng husto, nagkuskos at lumikha ng 100 metrong haba ng mga pilat sa lupa. Noon lang, dahan-dahan silang huminto. Matapos mapalipad ang dalawa, nagsimulang lumakas ang nakakatakot na enerhiyang bagyo. Sumibol ang apoy sa loob nito. Hindi lamang ito naging sanhi ng pagtaas ng temperatura ng lugar na ito, ngunit pinukaw din nito ang enerhiya, na naging ligaw at marahas. Walang nang ahas na sapalarang sumipsap ng enerhiyang ito sa katawan ng isang tao sa sandaling ito. Ang napakalaking bagyo ng enerhiya ay higit sa 1,000 talampakan ang laki. Ito ay tila isang bagyo habang ito ay kumalat sa kalangitan. Ang mabangis, marahas na panggigipit na umulan mula sa bagyo ay naging sanhi ng hindi sinasadyang pagbabago ng mga ekspresyon ng mga naruroon. Sa sandaling ito, ang bakanteng espasyo sa labas ng bulwagan ay ganap na nabasag. Patuloy na kumakalat mula sa bagyo ang sunod-sunod na alon ng enerhiya. Maging ang ilan sa mga malalaking puno sa malayong kagubatan ay nabali matapos madamay ng puwersa. Lahat ng elder ng Burning Flame Valley sa harap ng malaking bulwagan, kabilang ang pangalawang elder, ay huminga ng malalim ng malamig na hangin. Nararamdaman nila na kung sila ay kaladkarin sa nakakatakot na enerhiyang bagyo sa kalangitan, malamang na sila ay magdaranas ng malubhang pinsala kahit na hindi sila mamatay. Mabagsik ang mukha ni Tangzin. Walang inaasahan na ang mga bagay ay magiging ganito ang estado. Isa lamang itong pagsubok, ngunit ang mga bagay na nilikha ay tila nagtatangkang sirain ang buong Burning Flame Valley. Kung hindi ko aalagaan ang kaguluhang ito, malamang na ang Burning Flame Valley ay magiging kaguluhan sa bagay na ito. Dahan-dahan lamang na napabuntong hininga si Tangzin pagkatapos na tumahimik sandali. Napatingin siya sa pangalawang elder sa tabi niya. Nanginig ang pangalawang elder dahil sa sulyap ni Tangzin. Agad na tinakpan ng mapait na ngiti ang mukha niya. Alam niya na ang bagay ngayon ay lubos na ikinagalit ni Tangzin. Gayunpaman, bilang isang elder, kailangan niyang sumulong at asikasuhin ang mga bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, ang Skyfire 3 Mysterious Change ay hindi isang ordinaryong bagay. Hindi pinansin ni Tangzin ang mapait na ngiti sa mukha ng pangalawang elder. Dahan-daang humakbang ang paa niya. Naging distorted ang espasyo at ang kanyang katawan ay tila nag-teleport kaagad sa harap ng napakalaking enerhiyang bagyo sa kalangitan. Dahan-daang pinutol ng kanyang daliri ang bakanteng espasyo sa harapan niya at lumitaw ang napakalaking spatial line. Pagkatapos nito, ang kanyang mga kamay ay ipinasok sa spatial line bago ito biglang hinayla. Sa pagkilos na ito ng paghila, isang bitek, na mahigit 100 talampakan ang laki, ay agad na nabuo sa kalawakan.
Ang crack line na iyon ay naglalaman ng walang katapusang kadiliman, na naging sanhi ng malabo na pakiramdam ng isa sa takot. Mapupunit ang espasyo, ang kakayahang ito na nakakapukaw ng kaluluwa ay malamang na isang tunay na dalubhasa sa klase ng Daozun ang nakapagsugawa. Pumunta ka. Hinarap ng mga kamay ni Tang Xin ang napakalaking enerhiyang bagyo mula sa malayo. Bigla niyang kinurot ang mga ito. Pagkatapos nito, unti-unting huminto ang mabilis na umiikot na enerhiyang bagyo. Sa wakas, marahas itong itinulak bago inihagis sa dark black crack line. Ang bagyo ng enerhiya ay itinapon lamang sa spatial line ng ito ay mabilis na naayos. Sa isang iglap, tuluyan na itong naglaho. Ang nakakatakot na enerhiyang unos na iyon na sumabog sa lugar ay nawala kasama nito. Ang maraming nakapaligid na mga disipulo mula sa Burning Flame Valley sa wakas ay nakahinga ng maluwag matapos makita ang nakakatakot na bagay na nawala. Agad nilang pinunasan ang malamig na pawis sa kanilang mga mukha. Kung hindi nakialam si Tang Xin ngayon, malamang na ang lugar na ito ay magiging mga guho. Bumantong hininga si Tang Xin matapos ang energy storm. Ibinalik niya ang kanyang medyo nanginginig na mga kamay sa ilalim ng kanyang manggas. Mayroon siyang malinaw na pag-unawa sa dominating fire demon palm. Imposibleng lumikha ito ng gayong nakakatakot na enerhiyang bagyo. Kung ganoon, tila ang bagyo sa pagkakataong ito ay na-trigger ng misteryosong lotus ng apoy. Ang Xiaoyan na ito ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Nagagawa niyang ipalabas ang heavenly flame ng ganoong kalakasan. Kinokontrol ng My Burning Flame Valley ang Nine Dragon Lightning Flame sa loob ng maraming taon, ngunit hindi namin maabot ang ganoong yugto. Ang batang ito ay talagang pambihira. Tahimik na bumantong hininga si Tang Xin sa kanyang puso. Hindi niya sinasadyang itinatangi ang gayong talento. Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, malamang na mayroon ng guro si Xiaoyan upang maabot niya ang ganoong antas. Agad na sumili ang pagkabigo sa kanyang mga mata. Ang mga mata ni Tang Xin ay dumaan sa ilalim niya habang siya ay nakatayo sa kalangitan. Pagkatapos nito, huminto sila sa lugar kung saan nakarating sina Xiaoyan at Wu Chen. Sa sandaling ito, ang dalawa sa kanila ay nagpumiglas ng ilang sandali bago umakyat sa kanilang mga paa ng hirap na hirap. Nagkatinginan sila sa malayo. May kung anong provocation sa kanilang mga tingin. Tapos na ang 10 palitan. Wu Chen, natalo ka na. Dahan-daang bumaba si Tang Xin mula sa langit at nagsalita sa mahinang boses. Ang miserableng mukhang Wu Chen ay nagulat nang marinig niya ang boses ni Tang Xin. Kaagad, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa ayaw. Hindi niya inaasahan na matatalo siya sa isang nakababatang henerasyon, isang resulta na hindi inaasahan. Bagamat hindi siya nasisiyahan, ang kanyang puso ay hindi sinasadyang nakaramdam ng lamig nang maalala ang nakakatakot na bagyo ng enerhiya mula kanina. Kung siya ay natangay dito, malamang na siya, kahit papaano, ay magdudulot ng malubhang pinsala. Pinunasan ni Xiaoyan ang bakas ng dugo sa sulok ng kanyang bibig. Ang kanyang ekspresyon ay malabo na naglalaman ng pamumutla. Gayunpaman, nagkaroon ng mas matinding init dito. Noon, ang 3 kulay na Fire Lotus ay walang nagawa sa isang 8-star Daozang. Ngayon, gayunpaman, ito ay sapat na malakas upang gumawa ng ilang pinsala. Sa madaling salita, mayroon siyang ibang paraan para harapin ang isang eksperto sa antas na ito sa hinaharap. Lumipat ang mga mata ni Tang Xin kay Xiaoyan. Bahagya siyang ngumiti at medyo naging friendly ang boses niya. Dahil natalo na si Wu Chen, ayon sa mga patakaran, ang Skyfire 3 Mysterious Change ay dapat na sa iyo. Binabati kita. Battle Through the Heavens. Kabanata 1063. Pamana ng Secret Technique. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan sa loob ng kanyang puso matapos marinig ang mga salita ni Tang Xin. Bumakas sa mukha niya ang saya na mahirap itago. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa kanya at same time na sinabi. Salamat Valley Chief Tang. Ikinaway ni Tang Xin ang kanyang kamay at sumagot. Umaasa ka sa iyong sariling kakayahan. Ang matandang ito ay nagbigay ng napakakaunting tulong sa pagkakataong ito. Ang 10 palitan ng pagsubok sa pagkakataong ito ay isang bagay na sinalaygan ni Xiaoyan sa sarili niyang kakayahan upang makapasa. Sa totoo lang, kakaunti lang ang naibigay niyang tulong. Masyadong magalang si Valley Chief Tang.
Kung hindi dahil sa iyo, malamang na hindi na sana ang pagsubok na ito. Ngumisi si Xiaoyan. Mayroon siyang magandang impresyon kay Tang Xin. Ang taong ito ay nagtataglay ng hindi maarok na lakas, ngunit hindi niya taglay ang pagiging aloof na taglay ng isang piling Daozun. Maaari siyang ituring na mas madaling lapitan kumpara kay Lei Zunzi mula sa Wind Lightning Pavilion. Ngumiti si Tang Xin, ngunit hindi nakipagtalo kay Xiaoyan sa paksang ito. Nilinggan niya ang kanyang ulo at tumingin sa pangalawang elder sa harap ng bulwagan. Sa isang walang malasakit na boses, nagtanong siya. Ikalawang elder, si Xiaoyan ay maaaring ituring na matagumpay na nakapasa sa pagsusulit na ito. Mayroon ka bang iba pang nais sabihin tungkol dito? Ang pangalawang elder ay nagpakawala ng mapait na tawa pagkatapos marinig ito. Agad siyang bumantong hininga at tumango. Dahil nakapasa si Xiaoyan sa pagsusulit ayon sa kasunduan, natural na hindi na magsasabi ng kahit ano ang matandang ito. Makikinig kami sa desisyon ng Valley Chief. Bahagyang uminit ang mukha ni Tang Xin matapos makita na ang pangalawang elder na ito ay wala ng ibang sinabi. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa paligid niya habang nag-uutos. Dapat maghiwa-hiwalay ang lahat. Ang maraming mga disipulo ng Burning Flame Valley sa paligid ay nagmamadaling kinilala siya matapos marinig na nagsalita si Tang Xin. Pagkatapos nito, binawi nila ang mga kakaibang titig na ipinuputok sa katawan ni Xiaoyan. Lahat sila ay dahan-daang umalis habang nagkukwentuhan. Maraming mga padamdam ang malabo na ipinadala mula sa isang malayong distansya kapag ginawa nila ito. Maliwanag, ang pagganap ni Xiaoyan ngayon ay nagbigay sa kanila ng malaking pagkabigla. Tumayo si Wu Xin sa magulong bakanteng lupa. Medyo pabago-bago ang ekspresyon niya. Pagkaraan ng ilang sandali, maaari na lamang niyang iwagayway ang kanyang manggas ng ayaw, bigyan ng masamang titig si Xiaoyan, at itigil ang pagkakasangkot sa bagay na ito. Dama po ang mga mata ni Tang Xin kay Xiaoyan matapos makitang walang pagtutol. Ngumiti siya at sinabing, "Sumunod ka sa akin." Tumalikod siya at pinangunahan ang daan patungo sa malalalim na bahagi ng lambak pagkatapos siyang turuan. Mabilis na sumunod si Tang Woer. Sa likod nila, nag-alinlangan sandali si Xiaoyan bago nagmamadaling humabol. Ang Skyfire 3 Mysterious Change ay isang top-tier na secret technique ng Burning Flame Valley. Kaya, ito ay kadalasang nakaimbak sa Dao Technique Hall sa loob ng lambak. Sumunod sina Tang Woer at Xiaoyan sa likod ni Tang Xin. Nakangiti niyang sabi kay Xiaoyan habang naglalakad sila. Ngumiti si Xiaoyan at tumango kay Tang Woer. Hihihi. Xiaoyan, saang klase ng Dao Technique na bibilang ang Fire Lotus na ginamit mo kanina? Bakit nakakatakot ang lakas nito? Medyo naiinip si Tang Woer matapos makita na ayaw na ni Xiaoyan na magsalita pa. Napakurap siya saglit bago tuluyang nagtanong. Si Tang Xin, na naglalakad sa harapan, ay nakinig din ng tanungin ang tanong ni Tang Woer. Napangiti si Xiaoyan. Casual niyang sinagot. Ang Fire Lotus na iyon ay isang bagay na nilikha ko gamit ang Heavenly Flame. Sa makatuwid, ito ay medyo malakas. Gayunpaman, ang bagay na ito ay masyadong nakakapagod na gamitin. Ang Angry Buddha Lotus Flame ay ang trump card ni Xiaoyan. Noon, umasa siya sa kanyang mainit na ulo at ilang swerte upang likhain itong Angry Buddha Lotus Flame. Matapos ang napakaraming taon ng pagiging perpekto, ang lakas ng Angry Buddha Lotus Flame ay walang alinlangan na naging mas kahanga-hanga. Higit pa rito, ang mga epektong natamo nito ay mga bagay na hindi kayang pantayan ng ibang Dao techniques na isinagawa ni Xiaoyan. Kaya naman, hindi ninais ni Xiaoyan na ipaalam ito sa isang tagalabas. Kahit na mayroon siyang magandang impresyon tungkol kina Tang Woer at Tang Xin, ang usapin ng Angry Buddha Lotus Flame ay may napakaraming implikasyon. Kaya naman, imposibleng madali niyang ibunyag ito sa iba. Maaaring medyo hindi nasiyahan si Tang Woer sa sagot ni Xiaoyan, ngunit hindi siya tanga. Kaagad, tumigil siya sa pagtatanong. Pagkatapos magpakawala ng matamis na tawa, iniba niya ang paksa ng usapan. Nakipag-chat si Xiaoyan kay Tang Woer habang naglalakbay. Ang landas ng fragment ng bato ay umikli habang sila ay nag-uusap. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo nang maramdaman niyang biglang huminto si Tang Xin sa harapan. Sa sandaling ito,
Mayroong isang gusali sa luntiang kagubatan sa dulo ng landas ng pira-pirasong bato. Mayroong tatlong malalaking salita na malabong nakikita sa gusali, Dao Technique Hall. Ang lugar na ito ay ang aming Burning Flame Valley Dao Technique Hall. Kadalasan, ang mga tao ay ipinagbabawal na pumasok dito. Paliwanag ni Tang Woer kay Xiaoyan. Bahagyang ikiling ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Nilaibat ng kanyang mga mata ang kagubatan sa paligid na walang nakakapansin. Malabo niyang naramdaman na ang lugar na ito ay nagtataglay ng isang nakatagong aura. Maliwanag, sila dapat ang mga bantay ng Dao Technique Hall. Sumunod ka sa akin. Ang Skyfire 3 Mysterious Change ay isang top-tier na secret technique ng Burning Flame Valley ko. Sa makatuwid, sa lugar na ito lamang makakakuha ng pinaka-perpektong pamana. Ikinaway ni Tang Xin ang kanyang kamay kay Xiaoyan. Pagkatapos nito, pumasok siya sa napakalaking bulwagan na iyon. Mabilis na sumunod si Xiaoyan. Tatlong figure ang tumalon pababa mula sa tuktok ng gusali nang huminto ang grupo ni Xiaoyan sa harap ng Dao Technique Hall. Pagkatapos nito, naging tatlong elder na nakasuot ng pulang damit na yumoko kay Tang Xin. Mga matatanda, mangyaring buksan ang Dao Technique Hall. Ikinaway ni Tang Xin ang kanyang kamay at mahinang humiling sa kanila. Ang tatlong elder, na natatakpan ng maringal na aura, ay nagpunas ng tingin kay Xiaoyan nang marinig nila ito. Pagkatapos nito, ang kanilang mga kamay ay bumuo ng maraming mahiwagang selyo ng sabay-sabay. Maraming nagniningas na pulang kinang ang lumabas sa kanilang mga kamay at bumaril sa pintong nakasara ng mahigpit. Ang ibabaw ng malaking pinto ay agad na bumuo ng tontoneladang matitinding alon matapos dumapo dito ang mga pulang kinang. Saka lamang naglabas ng langit-ngit ang malaking bulwagan habang dahan-dahan itong bumukas. Nanguna si Tang Xin at pumasok pagkatapos makitang bumukas ang pinto. Mabilis na sumunod sina Xiaoyan at Tang Woer. Lalong nagdilim ang paligid pagkapasok nila sa bulwagan. Sunod-sunod na hanay ng maayos at matataas na istant ang pumasok sa kanilang mga mata. Ang mga istanteng gawa sa kahoy ay napuno ng maraming scroll na may iba't ibang kulay. Gayunpaman, hindi nagtagal si Tang Xin sa lugar na ito. Sa halip, umakyat siya sa hagdan. Ang bulwagan na ito ay may kabuuang 3 palapag. Umakyat ang grupo ni Xiaoyan sa 2 palapag bago sila huminto. Ang 3 palapag ng Dao Technique Hall ay hindi masyadong malaki. Sa isang sulyap, ito ay tila walang laman. Ang 4 na sulok ng palapag na ito ay natatakpan ng makapal na liwanag. Nasira ang espasyo sa labas ng mga kumikinang na ito. Maliwanag, ang lahat ng bagay sa lugar na ito ay may karagdagang espesyal na proteksyon na idinagdag sa kanila. Huwag basta-basta hawakan ang mga bagay dito. Kung hindi, magkakaroon ng gulo. Pinaalalahanan ni Tang Xin si Xiaoyan bago lumakad papunta sa gitna ng antas na ito. Nagkaroon ng pulang liwanag na nananatili doon. Mabilis na idiniin ng 10 daliri ni Tang Xin ang glow at unti-unti itong nawala. Sa wakas, nagsiwalat ito ng kasing laki ng ulo na kulay pulang kristal na bola. Ang bowl ang kristal ay nasuspine sa himpapawid. Ito ay ganap na pula sa kulay. Sa isang sulyap, makikita ng isang tao na ang kristal ay puno ng hindi mabilang na bilang ng mga mahiwagang selyo na nagbigay dito ng napakahiwagang hitsura. Ito ang inheritance crystal ng Burning Flame Valley ko. Hindi lamang ang kumpletong paraan ng pagsasanay ng Skyfire 3 Mysterious Flame sa loob nito kundi pati na rin ang ilang mga pagpapahusay at karanasan ng Burning Flame Valley's chief sa mga henerasyon. Nagsalita si Tang Xin na may mahinang ngiti. Isang mainit na ekspresyon ang agad na bumungad sa mga mata ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Ito ay lumampas sa kanyang inaasahan. Noong una ay inakala niya na bibigyan lang siya ni Tang Xin ng kumpletong Skyfire 3 Mysterious Change Scroll. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na papayagan siya ni Tang Xin na makatanggap ng ganitong uri ng pamana ng secret technique. Kaya, hindi lamang niya mabilis na mauunawaan ang natapos na bersyon ng Skyfire 3 Mysterious Change, ngunit magkakaroon din siya ng karanasan ng mga nauna sa Burning Flame Valley sa mga henerasyon. Sa hinaharap, maaari pa siyang umasa sa kanyang kakayahan na palakasin ang 3 mahiwagang pagbabago na ito ng Skyfire. Maraming salamat. Huminga ng hangin si Xiaoyan, itinaas ang kanyang mga kamay kay Tang Xin, at nagsalita sa isang solemne na paraan.
Nailigtas mo ang buhay ni Woer. Ito ay maaaring ituring na isang maliit na gantimpala mula sa matandang ako. Kung tutuusin, ang matanda sa akin ay mayroon lamang itong isang anak na babae. Kinuwiwi ni Tangzin ang kanyang kamay habang sinabi niya. Sige, ilagay mo ang iyong kaluluwa dito at maaari mong makuha ang pinakakompletong Skyfire 3 Mysterious Change Inheritance. Gayunpaman, ang lugar na ito ay isang ipinagbabawal na lugar ng aking Burning Flame Valley, na mananatili dito. Si Xiaoyan ay walang anumang pagtutol. Ang Dao Technic Hall ay isang napakahalagang lugar para sa anumang paksayon. Nagawa na siya ni Tangzin ng malaking pabor sa pamamagitan ng pagpayag sa kanya na makapasok sa lugar na ito. Dahan-dahang lumakad si Xiaoyan. Nagpakawala siya ng malumanay na hininga at marahang inilagay ang dalawang kamay sa nagniningas na pulang kristal na bola. Pagkatapos noon, unti-unti niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang espiritual na lakas ay lumundag mula sa kanya at ipinasok sa bowl ang kristal. Kakapasok lang ng spiritual strength sa bowl ang kristal nang biglang nanginig ang katawan ni Xiaoyan. Isang dumadagandong na pagsabog ang lumabas sa kanyang ulo. Isang napakalaking dami ng impormasyon ang patuloy na umaakyat sa ulo ni Xiaoyan na parang tubig. Napakalaki ng impormasyong ito kaya naramdaman ni Xiaoyan na medyo nasilaw ang kanyang ulo sa kabila ng kanyang kakayahan. Gayunpaman, si Xiaoyan, na nakapikit, ay hindi napansin ang sobrang maliwanag na pulang-pula na kulay na ibinubuga mula sa bowl ang kristal sa sandaling pumasok ang kanyang espiritual na lakas dito. Ang tindi ng liwanag ay naging sanhi ng buong Dao Technic Hall na malabo na nagningning ng nagniningas na pulang liwanag. Si Tangzin at Tang Woer, na nasa tabi ni Xiaoyan, ay natigilan dahil sa pagbabagong ito. Ilang sandali pa, nagkaharap sila at nakalanghap ng malamig na hangin. Ang tinatawag na Inheritance Crystal Ball na ito ay nagtataglay din ng isang uri ng testing effect kapag naglilipat ng secret technique. Ang isang taong may napakahusay na talento para sa pagsasanay ng lihim na teknik na ito ay maaaring magdulot ng pag-ilaw ng bowl ang kristal. Noon, si Tang Woer din ang naging sanhi ng pagbabagong ito. Gayunpaman, kung ikukumpara sa ningning na nilikha ni Xiaoyan, ito ay parang pagkakaiba sa pagitan ng alitaptap at maliwanag na buwan. Hindi nakapagtataka. Natigilan sandali si Tang Woer bago siya biglang mamulong. Naalala lang niya ang sinabi ni Xiaoyan sa kanya na naramdaman niya na ang Skyfire 3 Mysterious Change ay sobrang angkop para sa kanya. Noon, akala niya ay bigla niyang binibigkas ang mga salitang iyon. Gayunpaman, tinitingnan ito ngayon. Itong Skyfire 3 Mysterious Change ay lumitaw na parang pinasadya para sa kanya. Ang pagtataka sa mga mata ni Tangzin ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng panghihinayang na ekspresyon. Kung ang taong ito ay isang disipulo ng aking Burning Flame Valley, malamang na ang aking Burning Flame Valley ay gumawa ng isa pang nakakagulat na individual tulad ng Burning Flame Ancestor noon. Battle Through the Heavens. Kabanata 1064. Xiao Zuan. Burning Flame Ancestor. Si Tang Woer sa gilid ay bahagyang nagulat nang marinig niya si Tangzin na bumubulong sa sarili. Pagkatapos nito, nagtanong siya ng walang katiyakan. Napangiti si Tangzin sa kawalan ng katiyakan ni Tang Woer. Sinulyapan niya si Xiaoyan, na nahuhulog ng malalim sa manang mundo ng bowl ang kristal. Pagkatapos nito, inilagay niya ang dalawang kamay sa likod niya at tumingin sa kisame ng bulwagan. Isang magalang na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mga mata. Ang Burning Flame Ancestor ay ang nagtatag ng aming Burning Flame Valley. Gayunpaman, dahil sa napakatagal na panahon na lumipas, maraming tao ang nakalimutan ang tungkol sa peak expert na ito na minsan ay yumanig sa buong kontinente. Hindi sinasadyang naklik ni Tang Woer ang kanyang dila nang marinig niya ito. Ito rin ang unang pagkakataon na narinig niya ang tinatawag na Burning Flame Ancestor na ito. Mukhang malaki nga ang agwat ng oras. Napakalakas ba ng Burning Flame Ancestor? Edyo nagtatakang tanong ni Tang Woer. Tila labis siyang interesado sa maalamat na figurang ito. Mas malakas siya. Ayon sa pagkakaalam ko, may 5 ultimate expert sa kontinente ng Daoqi noong panahong iyon. Kinakatawan ng 5 tao na ito ang pinakamataas na lakas ng kontinente ng Daoqi. Isa sa kanila ang Burning Flame Ancestor.
Ang 5 sa kanila ay nagtataglay ng misteryoso at dakilang kapangyarihan. Nabalitaan na isang hakbang na lang ang layo nila mula sa maalamat na si Zinudi. Dahan daw ang sinabi ng maalamat na si Zinudi. Ang kanyang boses ay naglalaman ng paghanga sa mga eksperto noong panahong iyon. Dowdy. Isang gulat na ekspresyon ang lumitaw sa magandang mukha ni Tang Woer. Ang pamagat na ito ay hindi nangangailangan ng anumang palamuti. Ito lamang ang nagtataglay ng walang katapusang dami ng presyon, na naging dahilan upang ang lahat ay maging maliliit na langgam sa harap ng terminong ito. Sino ang 4 na natitirang ultimate expert? Nagpakita si Tang Zin ng nagmumuni-muni na ekspresyon. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay sumagot siya. Dahil matagal na ang nakalipas, hindi ko na matandaan ng malinaw ang mga eksaktong pangalan ng 4 na iba pa. Gayunpaman, alam kong ang 3 sa kanila ay kabilang sa 3 iba pang dakilang paksayon. Ang Gu Clan, Hall of Souls, at Peel Tower. Lahat sila ay kasalukuyang totoong peak-level factions. Nagulat ang mukha ni Tang Woer. Kaagad, nagtanong siya sa kakaibang paraan. Paano ang ibang tao? Saang pangkat siya nagmula? Maaaring ito ay ang Flower Sect o ang Profound Sky Sect. Dahan daw ang umiling si Tang Zin. Nagkaroon din ng kaunting kawalan ng katiyakan sa pagitan ng kanyang mga kilay habang siya ay sumagot. Ang taong ito ay tila hindi kabilang sa anumang nangungunang paksayon sa Central Plains ngayon. Gayunpaman, malinaw pa rin sa akin ang memorya ng kanyang pangalan dahil, ayon sa mga tala sa mga ancestral na aklat, ang ekspertong ito at ang Burning Flame Ancestor ay may isang magandang relasyon. Nabalitaan na ang Skyfire 3 Mysterious Change na ito ay nilikha niya. Ang Skyfire 3 Mysterious Change ay nilikha ng ekspertong iyon. Agad na lumaki ang maliit na bibig ni Tang Woer sa gulat nang marinig niya ito. Puno ng pagtataka ang mukha niya. Maliwanag, tila siya ay nasa isang estado ng hindi makapaniwala. Ang mga aklat ng ninuno ay nagtala nito ng ganito. Dahil sa napakatagal na nito, mahirap matukoy kung ito ay totoo o mali. Tumango si Tang Zin habang siya ay sumagot. Ano ang pangalan ng mahiwaga at pinakahuling ekspertong ito? Naging mysterious si Tang Woer habang nagmamadaling nagtanong. Hinimas ni Tang Zin ang kanyang balbas. Nag-isip siya saglit bago niya sinabing medyo hindi sigurado. Mukhang. Tinatawag siyang Xiao. Xiao Zuan. Maraming taon na ang nakalipas mula nang mabasa ko ang mga ancestral na aklat na iyon. Hindi ko masyadong matandaan ang pangalan niya. Noong panahong iyon, ang Burning Flame Valley ay hindi mas mahina kaysa sa mga peak faction na iyon tulad ng Hall of Souls. Sa kasamaang palad, walang sinumang tulad ng ninuno ang lumitaw sa Burning Flame Valley pagkatapos noon, ang reputasyon nito ay naging mas mababa kaysa sa mga paksayon tulad ng Hall of Souls. Napabuntong hininga si Tang Zin nang matapos siyang magsalita. Xiao Zuan. Ibinulong ni Tang Woer ang mga salita sa kanyang bibig. Bigla, tahimik niyang sinulyapan si Xiaoyan, na nakapikit sa gilid. Ngumiti siya at sinabing, ang apelyido ni Xiaoyan ay Xiao din. Kamag-anak kaya siya nitong nakatatandang Xiao Zuan. Nagulat si Tang Zin nang marinig niya ito. Agad siyang humagalpak ng tawa. Maraming tao sa mundong ito ang may apelyidong Xiao gaya ng buhok sa isang baka. Batay sa iyong sinabi, hindi ba't ang lahat ng mga taong ito ay kamag-anak ng nakatatandang Xiao na ito? Inilabas ni Tang Woer ang kanyang dila. Random lang siyang nagsalita. Natural, hindi siya magiging seryoso. Gayunpaman, hindi mo ba masyadong pinahahalagahan si Xiaoyan sa pamamagitan ng paghahambing sa kanya sa Burning Flame Ancestor ng ating Burning Flame Valley? Bagamat may magandang impresyon si Tang Woer kay Xiaoyan, nararamdaman pa rin ng kanyang puso na napakalaki ng agwat sa pagitan ni Xiaoyan at ng eksperto mula sa panahong iyon. Hihihi. Hindi mo siya dapat maliitin. Pakiramdam ko ay hindi simpleng tao ang Xiaoyan na ito. Wala akong iba kundi papurihan ang Heavenly Flame Fire Lotus niya. Bukod pa rito, siya ay nasa loob lamang ng 20 o higit pa, ngunit siya ay nagtataglay ng maraming mga tagumpay sa mga tuntunin ng alchemy at Daochi. Ang gayong talento ay isang bagay na kahit ikaw ay mas mababa. Itinaas ni Tang Woer ang kanyang maliit na bibig. Bagaman siya ay medyo hindi nasisiyahan, ang katotohanan ay talagang tulad ng kanyang nasaksihan.
Kaya naman, nakaungol na lang siya sa sarili niyang hininga. Kung ito ay bago pa nakipagpalitan ng suntok si Xiaoyan kay Wu Chen, siguradong nakipag-away siya sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos makita ang apoy na lotus na iyon, tuluyan na niyang nawala ang intensyon na ito dahil alam niyang tiyak na mamamatay siya sa harap ng apoy na lotus na iyon. Ang ganoong talentadong kabataan ay hindi mula sa aking Burning Flame Valley. Paanong hindi ito magiging sanhi ng panghihinayang? Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Tang Xin at tumigil sa pagsasabi ng kahit ano. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at hinaypan ang alikabok sa lupa. Pagkatapos nito, umupo siya ng naka-cross-legged at nagplanong maghintay sa lugar na ito hanggang sa magising si Xiaoyan. Maupo lang si Tang Woer at samahan siya nang makita siya. Lumipas ang isang araw pagkatapos silang dalawa na nakaupo. Ang katawan ni Xiaoyan ay nanatiling parang estatwa sa buong araw nang hindi gumagawa ng kahit kaunting paggalaw. Kung ang kanyang paghinga ay hindi nananatiling pare-pareho, malamang na kahit si Tang Xin ay mag-iisip na may aksidenteng nangyari sa panahon ng mana. Ang nagniningas na pulang kristal na bola ay patuloy na naglalabas ng maliwanag na pulang liwanag sa maluwag na bulwagan, na nagbibigay liwanag sa bulwagan hanggang sa lumitaw na parang araw na sa loob. Nananatili pa rin si Xiaoyan habang naka-extend ang dalawang kamay sa tabi ng bowl ang kristal. Gayunpaman, ang kanyang balat ay lumilitaw din na naglalabas ng malabong pulang glow sa sandaling ito, na naging dahilan upang ito ay lumitaw na sobrang misteryoso. Bakit hindi pa rin siya tapos? Noon, 1 oras lang ang tinagal ng mana ko. Ay nalalayan ni Tang Woer ang kanyang mga pisngi gamit ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa hindi gumagalaw na si Xiaoyan. Sa wakas, hindi niya napigil ang ibuka ang kanyang bibig para magtanong. Noon, tamad ka at hindi mo na-absorb ang lahat ng mga karanasan at pagpapahusay ng mga ninuno sa loob ng bowl ang kristal, ngunit pinili ni Xiaoyan na ay absorb ang lahat ng ito. Mahinang paliwanag ni Tang Xin. Kapag na-digest ko na ang lahat ng karanasan na na-absorb ko, magpapatuloy pa rin ako sa pag-absorb. Pinahabal ni Tang Woer ang kanyang dila at tumawa. Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko sa iyo. Napakahusay din ng iyong talento. Kung mas seryoso ka ng kaunti, ang posisyon ng Valley Chief ng Burning Flame Valley ay tiyak na mapapasa iyo sa hinaharap. At saka, na may sapat na lakas, kahit ang mga matatandang taong hindi mo gusto ay hindi makakagago sa iyo. Umiling si Tang Xin at walang magawang nanunukso. Oo. Nagmamadaling tumango si Tang Woer, tila natatakot na ipagpatuloy ni Tang Xin ang kanyang pagmamaktol. Lalong walang magawa si Tang Xin nang makita niya ito. Umiling siya bago biglang nagbago ang ekspresyon niya. Lumingon siya sa bowl ang kristal at nakita niya ang pulang kinang na mabilis na nawala. Ngayon, ang katawan ni Xiaoyan ay natatakpan ng pulang kinang. Ilang sandali pa, nanginginig ang magkabilang mata niya at dahan-dahang bumukas. Gising na ba siya? Si Tang Xin ay nagmamadaling tumayo, ngumiti, at nagtanong nang makita niyang idinilat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Ang katawan ni Xiaoyan ay nanatiling nasa parehong lugar. Tila inayos niya ang malaking halaga ng impormasyon sa kanyang ulo. Nagpatuloy ito saglit bago nang inag ang buong katawan niya. Isang puwersa ng buhay ang bumungad sa kanyang mapurol na mga mata. Dumausdas ang kanyang tingin kay Tang Xin habang siya ay ngumisi at tumango. Kaagad, pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at magalang na sinabi. Valley Chief Tang, salamat sa iyong mapagbigay na regalo. Malinaw na alam ni Xiaoyan na nakinabang siya sa pagtanggap ng gayong mana. Bukod dito, ang kanyang relasyon kay Tang Xin ay hindi itinuturing na isang napakahusay na relasyon. Gayunpaman, ang mga bagay na ginawa ni Tang Xin para sa kanya ay talagang karapat-dapat sa formal na pasasalamat na ito. Si Tang Xin ay random na ikan-away ang kanyang mga kamay sa harap ng pasasalamat ni Xiaoyan. Ngumiti siya at sinabi, ang kompletong paraan ng pagsasanay ng Skyfire 3 Mysterious Flame ay dapat naganap na nasa iyong isipan, tama ba? Ngumisi si Xiaoyan at tumango. Isang ideya ang dumaan sa kanyang isipan at isang misteryosong paraan ng pagsasanay ang agad na lumitaw sa loob nito. Ito ang kompletong bersyon ng Skyfire 3 Mysterious Change. Kasama dito hindi lamang ang unang pagbabago kundi ang pangalawa at pangatlong paraan ng pagsasanay sa pagbabago.
Nakuha ko na rin sa wakas. Ang puso ni Xiaoyan ay labis ding nasa sabik. Sa tatlong Skyfire 3 Mysterious Change, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay mabilis na tataas. Ang Skyfire 3 Mysterious Change ay maaaring makapagbigay daan sa iyo na pataasin ng malaki ang iyong lakas sa pakikipaglaban sa loob ng maikling panahon. Gayunpaman, ang enerhiya na makukuha mo ay magiging kakaiba at marahas. Dapat kang mag-ingat kapag kinokontrol ito. Paalala ni Tang Xin. Tumanggaw si Xiaoyan. Ito ay isang bagay na alam na niya. Pagkatapos ng lahat, nasanay na siya sa unang pagbabago ng Skyfire 3 Mysterious Change sa loob ng maraming taon. Nakontrol na niya ng husto ang enerhiyang nilikha nito. Dahil nakuha mo na ang Skyfire 3 Mysterious Change, umalis muna tayo sa hall. Ngumiti si Tang Xin. Pagkatapos nito, pinangunahan niya ang daan pababa ng bulwagan. Sina Xiaoyan at Tang Wooer ay sumunod sa likuran. Masaya ang mood ni Xiaoyan nang umalis siya sa Daochi Hall at naramdaman ang sariwang hangin na umiihip sa kanya. Valley Chief Tang, medyo ilang araw na kitang inistorbo. Ngayon, aalis si Xiaoyan. Kung may kailangan ka pa ng tulong sa hinaharap, maaari kang pumunta at hanapin ako. Dahil ang Skyfire 3 Mysterious Change ay nasa kanyang mga kamay, natural na wala ng dahilan upang manatili sa Burning Flame Valley. Kaya naman, agad na pinagsalikop ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay at nagsalita. Aalis ka na. May intensyon si Tang Xin na patuloyin si Xiaoyan, ngunit nang marinig niya ito, napabuntong hininga na lamang siya sa huli. Tumanggaw siya at sinabing, sa palagay ko dapat ay mayroon kang mahalagang gawain. Hindi dapat ipilit ng matandang ito, ngunit dapat mong tandaan na huwag ailik ang Skyfire 3 Mysterious Change. Hihihi. Valley Chief Tang, mangyaring makatiyak na si Xiaoyan ay hindi isang taong hindi nakakaunawa sa sitwasyon. Ngumiti si Xiaoyan at tumanggo. Natural na naiintindihan niya ang gayong mga patakaran. Ngumiti si Tang Xin. Pagkatapos nito, tinapik niya ang balikat ni Xiaoyan at sinabing, kung may oras ka sa hinaharap, maaari kang pumunta sa aking Burning Flame Valley bilang panauhin. Hanggat ako, si Tang Xin, ang Valley Chief pa rin ng Burning Flame Valley, ikaw, si Xiaoyan, ay magiging VIP sa aking Burning Flame Valley. Isang ngiti ang pinakawalan ni Xiaoyan sa mukha ng magandang intensyon ni Tang Xin. Naikuyong ng dalawa ang kanilang mga kamay sa isa't isa. Pagkatapos nito, ang kanilang mga figure ay tumaas sa hangin, at sila ay mabilis na lumipad patungo sa labasan ng Burning Flame Valley. Battle Through the Heavens. Kabanata 1065. Balita tungkol sa Little Fairy Doctor. Hindi huminto ng matagal si Xiaoyan pagkatapos umalis sa Burning Flame Valley. Sa halip, sumugod siya sa direksyon ng Tianhuang City. Habang naglalakbay siya, ninanamnam niya ang kompletong paraan ng pagsasanay para sa Skyfire 3 Mysterious Change. Ang Skyfire 3 Mysterious Change ay isang peak level na secret technique ng Burning Flame Valley. Gayunpaman, ang pagiging natatangi ng secret technique na ito ay naging mahirap din para sa isa na husgahan ang klase nito. Pagkatapos ng lahat, sa mga kamay ng ilang mga tao, ang secret technique na ito ay ganap na walang silbi. Gayunpaman, sa kamay ng ilang eksperto, na nagtataglay ng maraming uri ng malalakas na apoy, ang lakas na mailalabas nito ay tiyak na maihahambing sa ibang D-class high-level na secret technique. Sa kabutihang palad, kabilang si Xiaoyan sa pangalawang kategorya. Ang pagkakaroon ng Green Lotus Core Flame, Falling Heart Flame, at maging ang Bone Chilling Flame, nagkataon na nailabas niya ang Skyfire 3 Mysterious Change sa kanyang peak. Ito ay tulad ng sinabi ni Tang Wooer. Ang ganitong uri ng secret technique ay tila ginawa para kay Xiaoyan. Ang sabay-sabay na pagsabog ng tatlong uri ng Heavenly Flame ay tiyak na magbibigay ng nakakatakot na pagtaas ng lakas. Tinansya ni Xiaoyan na kung ganap niyang pakakawalan ito, malamang na talagang makakalaban niya ng direkta kahit ang mga lumang demonyo sa klase ng Fei Tian at Wu Chen. Hindi na niya kakailanganing maging miserable matapos magtiis ng 10 pagpapalitan sa kanilang mga kamay. Gayunpaman, ang enerhiya na nalilikha sa tuwing pumuputok ang Skyfire 3 Mysterious Change ay sobrang ligaw at marahas. Higit pa ito kapag ginamit ang lahat ng tatlong pagbabago. Walang masasabi kung anong antas aabot ang ligaw at marahas na enerhiyang ito.
Kahit na sa lakas ng aking kasalukuyang katawan, malamang na medyo mahirap para sa akin na magtiis. Isang ekspresyon ng malalim na pag-iisip ang sumilay sa mukha ni Xiaoyan. Kung tutuusin, hindi ordinaryo ang apoy sa loob ng kanyang katawan. Sa halip, sila ay heavenly flames, ang pinakamalakas sa lahat ng apoy. Ang Skyfire 3 Mysterious Change na umasa sa tatlong uri ng Heavenly Flames bilang pundasyon ay malamang na isang bagay na hindi pa nakamit ng sinuman, kahit na sa Burning Flame Valley. Pagkatapos ng lahat, kahit na mayroon silang kakayahang makahanap ng tatlong uri ng Heavenly Flames, sino ang maglalakas loob na maglagay ng tatlong uri ng Heavenly Flames sa loob ng katawan ng isang tao nang sabay-sabay ng walang misteryosong chi method tulad ng Flame Mantra? Mukhang kahit naganap kung makabisado ang nakumpletong bersyon ng Skyfire 3 Mysterious Change, hindi ko ito dapat gamitin ng madali. Kung hindi, ito ay lubos na makakasama sa aking katawan. Marahang bamantong hininga si Xiaoyan. Ang lahat ay puno ng mga pakinabang at disadvantages. Totoong-totoo ang mga salitang ito. Gayunpaman, siya ay kasalukuyang may hawak ng isa pang trumpeta. Kapag nakipag-away siya sa iba sa hinaharap, ang Skyfire 3 Mysterious Change ay lubos na mabigla sa lahat. Unti-unting binawi ni Xiaoyan ang kanyang isip nang maisip niya ito. Nakatingin ang mga mata niya sa malayo. Nakikita niya ang malabong balangkas ng isang lungsod na matatagpuan sa di kalayuan. Nagtataka ako kung paano natuloy ang pangangalap ng impormasyon ni Liu Qing kaugnay ng Little Fairy Doctor. Ang kanyang nakalulungkot na lason na katawan ay talagang magulo. Kung tutuusin, ang reputasyon ng ganitong uri ng katawan ng lason ay hindi masyadong maganda. Sana walang nangyaring masama. Mahinang bulong ni Xiaoyan sa sarili. Pagkatapos nito, pinabilis niya ang kanyang bilis, na naging isang sinag ng liwanag na kumikislap sa kalangitan at sumugod sa malayong lungsod. Ang figure ni Xiaoyan ay sumugod sa Tianhuang City sa kalangitan bago dumaong sa desyerto sa kanlurang bahagi ng lungsod. Tinukoy niya ang direksyon ng Liu Clan bago naglakad. Makalipas ang 10 minuto nang dumating si Xiaoyan sa labas ng manor ng Liu Clan. Bago pa siya makapagsalita ng anuman pagkatapos lumitaw, ang mag-asawang gwardya sa labas ng pinto ng Liu Clan Manor ay nagmamadaling humakbang pasulong. Nagtanong sila sa napakagalang na paraan. Ikaw ba si Mr. Yan Xiao? Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagkagulat ni Xiaoyan. Siyempre, hindi niya alam na kasalukuyang may kaguluhan sa Tianhuang City dahil sa kanyang pangalan. Alam ng lahat na ang Liu Clan ay may isang batang alchemist na umabot sa Tier 7. Bagamat nakaramdam ng kaunting pagtataka si Xiaoyan sa kanyang puso, ngumiti pa rin siya at tumango. Lalong tumindi ang magalang na ekspresyon sa mga mata ng iilang gwardya na iyon nang makita siyang tumango. Nagmamadaling pinapasok ng kanilang pinuno ang isang tao at ipaalam kay Liu Qing habang personal niyang inakay si Xiaoyan sa manor. Hindi nagtagal pagkatapos niyang makapasok sa manor, nakita ni Xiaoyan sina Liu Qing, Lin Yan, at ilang iba pa na nagmamadali mula sa kabilang dulo ng landas. Sa wakas nakabalik ka na. Akala ko may nangyari na sa iyo sa Burning Flame Valley. Si Liu Qing ay nagmamadaling humakbang pasulong. Sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag matapos makitang walang mali kay Xiaoyan. Ngumiti si Xiaoyan at sinabing, "Okay lang ako. Naglaan lang ako ng ilang oras sa pagtulong sa Burning Flame Valley na magpino ng medicinal pill. Mabuti at maayos ka. Gayunpaman, kamakailan lamang ay naging mas masigla ang aking Liu Clan dahil sa iyo." Nakangiting nagsalita si Liu Qing. "Bakit? Sa kasalukuyan, maraming paksayon ang nakakaalam na ang aking Liu Clan ay may Tier 7 alchemist. Sa makatuwid, sila ay dumating na may intensyon na pagandahin ang relasyon at subukang makipagrelasyon sa iyo, isang batang alchemist grandmaster." Hihihi. Alchemist talaga ang pinakasikat na trabaho. Tinamaan ni Lin Yan ang kanyang mga labi at nagsalita na may naiinggit na mukha. Talagang marami ang dumating. Kabilang sa mga ito ang ilang makapangyarihang paksayon. Lahat sila ay gustong makita kung ikaw ay magiging honorary elder. Hindi na kailangan ang honorary elder na ito, wala akong balak na manatili kahit saan at tulungan ang mga tao na pinuhin ang mga panggamot na table task habang buhay. Ngumiti si Xiaoyan at umiling. "Oo, alam kong hindi mo ito magugustuhan.
Kaya't nakahanap ako ng dahilan para tanggihan sila. Kung ang bagay na ito ay hindi gagawin ng maayos, ito ay magiging sanhi ng sama ng loob ng iba. Tumanggaw si Liu Qing bilang sagot niya. Napangiti si Xiaoyan. Pagkatapos nito, itinuro niya ang pag-uusap sa pangunahing paksa. Mayroon ka bang anumang balita tungkol sa bagay na ipinaalam ko sa iyo noong nakaraan? Lalong naging seryoso ang ekspresyon ni Liu Qing nang marinig niya ang mga salitang ito. Dinala niya si Xiaoyan at ang iba pa sa isang stone pavilion. Pagkatapos lamang na makaupo ang lahat ay nagsalita siya sa isang tame-time na paraan. Oo, mayroon akong ilang balita. Bahagyang napako ang atensyon ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Ang Zinlan na iyong nabanggit ay dapat na miyembro ng Ye Clan sa Pil Region. At saka, ang kanyang buong pangalan ay dapat tawaging Ye Zinlan. Sabi ni Liu Qing. Ye Clan. Ungol ni Xiaoyan. Ang kanyang daliri ay marahang kumatok sa mesang bato habang sinasabi niya. Ano ang lakas nitong Ye Clan? Medyo malakas. Kahit papaano, malayo ito sa kung ano ang maihahambing ng aking Liu Clan. Siyempre, ang makapasok sa Elder Seat ng Pil Tower ay hindi isang bagay na makakamit ng isang ordinaryong paksayon. Sinabi ni Liu Qing. Ang Pil Region ay puno ng lahat ng uri ng tao. Maraming makapangyarihang paksayon sa kontinente ang nagtataglay ng sangay sa lugar na iyon. Gayunpaman, sa kabuuan, mayroong 5 malalaking angkan na may kaugnayan sa Pil Tower. Ang Ye Clan ay isa sa kanila. Gayunpaman, ang kasalukuyang Ye Clan ay humihina na. Ito ay nauwi bilang ang pinakamahina sa 5 malalaking angkan ng Pil. Kung natalo man sila sa Pil Clans na ito. 2 taon na ang nakalipas. Nagpapatuloy, malamang na sila ay mananatiling pinakamahina sa 5 malalaking angkan at maaga o huli ay mapapalitan ng iba pang mga paksayon. Bahagyang ikiling ni Xiaoyan ang kanyang ulo bilang pagkilala. Hindi nakakagulat na ipadala ng Ye Clan si Zinlan sa Jianan Academy. Umabot na sa ganoong yugto ang kanilang sitwasyon. Anong mga kinakailangan ang dapat matugunan ng isang tao upang makapasok sa mga upuan ng Pil Tower Elder? Tanong ni Xiaoyan. Dahil nangako siyang tutulungan si Zinlan, natural na kailangan niyang bigyang pansin ang aspetong ito. Ang pagsira sa kanyang pangako ay isang bagay na hindi niya gustong gawin. Hindi ako masyadong sigurado tungkol dito. Gayunpaman, ang mga kondisyon ay dapat na medyo malupit. Kung tutuusin, iyon ay ang Pil Tower. At saka, ang isa ay dapat magkaroon ng napakaraming kontak sa loob ng Pil Tower upang makapasok dito. Mapait na tumawa si Liu Qing habang nagsasalita. Dahan-daang tumanggaw si Xiaoyan. Ang bagay na ito ay hindi talaga apurahan at maaaring dahan-daang pag-usapan. Kaagad, binago niya ang paksa at nagtanong. Mayroon ka bang balita na may kaugnayan sa Little Fairy Doctor? Saglit na nag-alinlangan si Liu Qing matapos itong marinig. Sa wakas, sumagot siya. Ang Little Fairy Doctor ba na binanggit mo ay nagtataglay ng rum or woeful poison body? Sumikip ang puso ni Xiaoyan nang marinig niya ang mga salitang ito. Tumanggaw siya at nagtanong sa malalim na boses. Anong nangyari? Nagpadala ako ng napakaraming tao upang magtanong tungkol sa balita sa Pil Region. Sa kasalukuyan, ang bagay na kumakalat sa lugar na iyon ay may kaugnayan sa Little Fairy Doctor na ito dahil nasa kanya ang maalamat na woeful poison body. Isang kakaibang konstitusyon tulad ng woeful poison body, na ang pangalan ay nagdudulot ng takot sa isang tao, ay lumitaw sa Central Plains noon. Nang walang pagbubukod, sila ay nagdudulot ng malalaking sakuna. Sa simula, ang lahat ay nag-akala na ang ganitong uri ng lason na konstitusyon ay napuksa na. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ay lumitaw muli. Nagkaroon ng takot sa pagitan ng mga kilay ni Liu Qing nang banggitin niya ang woeful. Nasaan siya ngayon? Mahinang tanong ni Xiaoyan. Marahil ito ay dahil sa kahabag-habag na background ng Little Fairy Doctor at sa kanyang lason na konstitusyon, ngunit si Xiaoyan ay nakadama ng espesyal na pag-aalala para sa kanya. Bukod dito, siya ay sumusunod sa tabi niya sa lahat ng mga taon na ito. Ano man ang uri ng panganib na kinaharap niya, hindi siya nito pababayaan. Itinuring na niya si Xiaoyan bilang isang mabuting kaibigan na mapagkakatiwalaan niya ng walang reserba sa kanyang puso.
Naunawaan din ni Xiaoyan ang lahat ng ito. Kaya naman, nag-iisip siya ng mga paraan upang matulungan itong makatakas sa sakit ng nakalulungkot na katawan ng lason. Siguradong makikialam si Xiaoyan ngayong may nangyari sa kanya. Hindi rin ako sigurado tungkol sa kanyang eksaktong lokasyon. Gayunpaman, napakaraming mga paksayon sa loob ng Peel Region na naghahanap sa kanya dahil alam nilang lahat kung anong uri ng nakakatakot na bagay ang maaaring gawin ng Wolfo Poison Body na ito. Medyo naiintindihan ni Liu Qing habang tinitingnan niya ang ekspresyon ni Xiaoyan. Kaagad, nag-isip siya saglit bago nagpatuloy. Sa mga paksayon na ito, ang mga tao mula sa Ice River Valley ang mas naghahanap. Ice River Valley. Nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Tama, base sa alam ko, ang Ice River Valley na ito ay palaging interesado sa mga espesyal na konstitusyong ito. Marahil ay hinahanap nila ang Little Fairy Doctor dahil interesado sila sa Wolfo Poison Body. Si Liu Qing ay same time na nagpaliwanag. Bukod dito, ayon sa nakuhang impormasyon, ang Little Fairy Doctor ay nakipagpalitan ng suntok sa mga eksperto ng Ice River Valley noon. Bagamat matagumpay siyang nakatakas, nasugatan din siya ng husto. Kung hindi siya mawawala ng ganoon katagal. Si Lin Yan sa gilid ay nagsalita sa malalim na boses. Dahan-daang tumanggaw si Xiaoyan. Ang kanyang ekspresyon ay unti-unting naging madilim. Hindi inaasahan na may ganoong bagay na nangyari sa panahong ito na magkahiwalay sila. Ice River Valley. Mahigpit na kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay. Isang maitim at walang awa na layunin ng pagpatay ang sumilay sa kanyang mga mata. Kung may nangyari sa Little Fairy Doctor, makukuha niya itong Ice River Valley na bayaran ang presyo ng dugo.